Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Isang app upang matukoy ang malalapit na coffee shops, binuo ng isang netizen. Hiker na nadulas sa maputik na trail pababa ng bundok, kinaaliwan online. Jeepney driver na tumakbo para bumili ng gasolina sa tumirik nitong sasakyan sa gitna ng biyahe, kinaantigan ng netizens. Damit ng isang puon sa prosesyon sa Bulacan, binatikos. Ginawa umunong fashion show. Social media ban para sa edad 15 pababa sa Greece ipatutupad na sa 2027. At TikTok star Archie Larga na mahagi ng 500 pisong fuel assistance sa higit 1,000 tricycle drivers sa Marinduque. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, heads up mga coffee lover! Dahil hindi na magiging problema ang paghahanap ng cafe at coffee shops para sa inyong next hangout with friends o special someone. Sa tulong yan ng isang app. You heard it right dahil bumuo ng isang application software ang isang netizen na magbibigay sa inyo ng nearest coffee shops sa inyong lokasyon. Kung paano alamin sa report ni Dustin Bayog. Para sa mga nahihirapan maghanap ng pinakamalapit na coffee shops o cafe para mag-aral o mag-hangout, ay nakahanap ng solusyon ang isang netizen. Siya ay si Mark Aldrin Lastica na bumuo naman ng isang application o website para makatulong sa paghanap ng malalapit na coffee shops at cafe base sa inyong lokasyon. Ito ang Hanap Kape website kung saan tapok dito ang paggamit ng GPS para sa nearest coffee shops, kabilang estimated travel type at turn-by-turn navigation. Matutukoy rin sa pang opening hours data ng bawat coffee shop. Gayon din ay makatutulong din ito na matukoy ang presyo ng bawat itinitindang kape. Maaari mo rin itong filter base sa brand at uri ng drinks tulad ng iced at hot o non-coffee drinks. Para sa mga nice matry ay bisitahin lamang ang link na ito o hindi naman ay i-download sa inyong mga mobile phone. Samantalang post na yan ni Mark Aldrin ay patok naman sa mga netizen dahil pinuso na ito ng higit 20,000 at mayroon lagpas 10,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ngayong nasa hashtag hiking era na naman ang karamihan sa ating mga Pinoy, siguradong hindi mawawala ang core memory sa bawat akyat ng bundok, lalo na sa mga magbabarkada. Gaya na lamang ng video na isang hiker na ito na nag-viral, imbis kasi na maglakad pababa ng bundok, tila nag-slide ito dahil sa maputik na trail. Ang mga pangyayari balikan sa report ni Mili Borja. Nauwi sa tawaran at kakaibang adventure ang hiking trip ng isang grupo ng magkakaibigan nito sa Magloay matapos piliin ang mas matarik at mas mapanghamong trail pababa ng bundok. Ayon sa uploader na may username na @Elijana, 3 na sa kanila ang nakapunta na sa lugar, ngunit nais ng isa nilang kasama na pinangalan ng si Jamir na mas maging exciting ang experience, lalo na para sa mga first-timer. Dahil sa kagustuhan nito na magkaroon ng thrill at mas extreme na hiking experience, pinili nitong tahakin ang mas matarik na daan pababa, isang desisyon na agad nagdala ng hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng pagbaba, nadulas si Jamir at tuluyang napahiga sa maputik na trail na para bang nag-dive sa putikan, ayon sa kanya mga kasama. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa Naging mas delikado ang trail dahil sa pag-ulan noong araw na iyon na nagdulot ng madulas at maputik na daan sa kambundukan.
Sa kabila nito, hindi naman nasaktan si Jamir at agad din itong tinulungan ng kanyang mga kaibigan. Nauwi na lamang sa tawanan at kwentuhan ng insidente habang patuloy na tinatahak ang kanilang ruta. Sa huli, ang kanilang simpleng hiking trip ay naging isang memorable na kwento ng pagkakaibigan, tawanan at konting putik moments na siguradong hindi nila malilimutan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, viral ang isang trooper na ito dahil sa ginawa niyang sakripisyo para sa sakay niyang mga pasahero sa jeep. Sa gitna kasi ng kanyang biyahe na rutang Alabang-Zapote, nawalan ito ng gasolina. Pero imbis na pababain ng kanyang mga pasahero, tumakbo ito para humanap ng gasolinahan at bumalik. Sakay ng isang motor na sinakyan nito para mapabilis. Ang nakakaantig na tagpong yan tinutukan sa report ni Rovic Manuel. Nag-viral online ang isang tsuper ng jeep na ito dahil sa ginawa niyang sakripisyo para sa kanyang mga pasahero at para rin sa kanyang trabaho. Sa gitna kasi ng biyahe ng tsuper na si Kuya Alan, naubusan ng gasolina ang kanyang pinamamasadang jeep sa rutang Alabang, Zapote. Pero imbes na pababain na lang at pasakayin sa ibang jeep ang kanyang mga sakay, si Kuya Alan iba ang kanyang naisipang gawin. Kwento ng uploader ng viral video na si Janie, kasasakay niya pa lang ng naturang jeep nang tumigil ito. Akala niya ay nasiraan lang si Manong, pero natuyuan pala ito ng gasolina. Dahil walang ibang choice, tumakbo daw ang tsuper na may dalang 1 galon sa ilalim ng tirik na araw para lang maghanap ng mabibilhan ng gasolina. Dumaan ang ilang minuto, unti-unti nang nagsibabaan ang mga pasahero sa jeep hanggang sa halos kalahati na lang umano sila na natira. Lampas 10 minuto na ang nakalipas, bumalik si Kuya Alan sakay ng isang ride-hailing service na hindi na ito pinagbayad pa. Dala ni Kuya Alan na 1 galon ng gasolina na ayon dito ay higit 400 piso na ang halaga. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga naghintay sa kanya at muling nagpatuloy sa biyahe. Dahil dito, maraming netizens ang humanga at naantig sa ginawa ni Kuya Alan. Marami ang nagpasalamat sa uploader at sa iba pa nitong kasama sa jeep na nagstay. Marami rin ang pumuri sa kabutihang ipinakita ng rider na naghatid kay Kuya Alan na hindi alintana ang konsumo sa gasolina sa kabila ng mataas na presyo ngayon. May ilan ring nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit sa gobyerno at hinikayat ang iba na bumoto na ng tama sa susunod na eleksyon. Sa ngayon, patuloy na marami ang nais na mahanap si Kuya Alan para magpaabot ng tulong. Lalo na ngayon na isa sa pinakamabigat na krisis na kinakaharap ng mga tsuper sa kanilang hanap buhay ay ang mataas na presyo pa rin ng gasolina. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, prosesyon o fashion show? Yan ang tanong ng mga deboto sa social media matapos mag-viral ang agaw pansing kasuotan ng imahe ni Santa Maria Cleofas sa isang prosesyon sa Bulacan noong nagdaang Semana Santa. Mali na nga raw ang kulay na ginamit, nagmistula pang fashion show ang isinuot na damit sa puon. Ang reaksyon ng netizens at ang paliwanag ng designer. Alamin sa report na ito. Mahalagang bahagi ang Semana Santa sa pananampalataya ng mga Katoliko sa anumang panig ng mundo. Hudyat ito ng paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At isa nga sa mga inaabangan tuwing Biyernes Santo ay ang prosesyon ng iba't ibang mga santo at santa. Kaya naman mabilis ding napuna ang damit ng imahe ni Santa Maria Cleofas sa Bulacan na di umano akma sa okasyon. Ang birhen, sinuotan ng all-black outfit na may magarbong disenyo, ala fashion show. Bagay na mariing kinondena sa social media. Ayon sa isang fashion designer, ang naturang imahe ay maaari lamang bihisa ng kulay lila at itim pero hindi pwedeng purong itim. Dagdag pa nito, isang sagradong bahagi ng Katolikong pananampalataya ang poon kaya't hindi dapat isinasantabi ang mga aspeto ng historical, cultural at religious accuracy. Mahalagaan niya na hindi lamang isaalang-alang ang malikhaing pagpapahayag kundi pati na rin ang espiritual na kahalagahan sa bawat paglalarawan ng sagradong imahe. Sa isang hiwalay na post, dumipensa naman ang designer ng kontrobersyal na kasuotan. Nilikha raw niya ito na may intensyong magdala ng dalamhati, bagay na sumasalamin din sa personal na pagluluksa ng kamarero. Dagdag pa ni JM,
Hindi layunin ng disenyo na magdulot ng kontrobersiya, kundi maghatid ng mas malalim na kahulugan ang magbukas ng refleksyon at hindi ng negatibong atensyon. May ilan ding sumuporta kay JM na naniniwalang walang mali sa depiksyon ng poon at sa una't sa pulpa lang naman talaga wala naman tayong eksaktong imahe ng bawat santo at santa. Nitong Semana Santa, iba't ibang issue rin ang lumutang. Gaya ng mga Romano na binihisan na parabang Korean guards mula sa Joseon Dynasty. Gayon din ang paggamit ng buhay na kalapati sa Easter sa lubong ng isang parokya sa Malabon. Sa dami ng issue na ito, saan nga ba talaga ang linya sa pagitan ng sining at debosyon? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balita naman mula sa ibang bansa. Kasado na sa Greece ang panukalang social media ban para sa mga batang edad 15 pababa na simula nang ipatutupad sa susunod na taon 2027. Ang dahilan, kapareho rin ng natuklasang epekto ng social media sa ibang mga bansa na kinokonekta umano sa pagdudulot nito ng depresyon sa mga gumagamit. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Ipagbabawal na sa bansang Greece simula sa susunod na taon ang paggamit ng social media para sa mga 15 years old pababa. Ayon kay Greece Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, bunsod daw mo nito ng tumataas na bilang ng mga kabataan na nakakaranas ng anxiety, problema sa tulog at pagka-addict sa paggamit ng gadget dahil sa design ng mga social media platform. Sa isang survey na sinagawa ng Alcopol sa Greece, 80% ang sang-ayon sa naturang social media ban kung saan pati sa paaralan at bahay ay lilimitahan na rin ang paggamit ng mobile phone sa mga kabataan. Naniniwala rin kasi ang kanilang pamahalaan na nakaka-apekto sa mga kabataan na nababasa nila online, lalo na sa mga comment section na siyang pinagmumulan ng stress. Aminado naman sila na mahirap ito para sa kanilang bansa, ngunit tulad ng iba pang mga bansa, kinailangang ipatupad ang naturang batas para na rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa Europe, kasalukuyang 3 bansa nang nagpapatupad ng social media ban gaya ng Denmark, Norway at United Kingdom, habang nasa proseso naman ng pagpasa sa France, Spain at Austria. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, sa gitna ng pagsubok na dulot ng krisis sa langis, nariyan din ang mga handang tumulong para kahit papano ay mapagaan ang pasanin ng iba. Isa na nga riyan ang pharmacist at content creator na si Archie Larga na namahagi ng fuel support sa mga kababayang tricycle drivers sa Marinduque. Kung ilan nga ba ang kanyang nahandugan ng tulong sa report na ito. Bukod sa kanyang mga informative content online, pinusuan din ang pagtulong ng TikTok star at pharmacist na si Archie Larga sa mga tricycle drivers sa Marinduque. And gusto ko lamang po linawin na wala po akong ibang intensyon, basta tumulong lamang po sa isa sa mga sektor na pinakang apektado ng krisis na ating kinakaharap ngayon. Sa gitna kasi ng mataas na presyo ng petrolyo epekto ng krisis sa langis, nagkaloob ito ng 500 peso fuel assistance sa 1,169 na miyembro ng TODA sa kanilang bayan. Ayon sa social media personality, bagamat ilang araw lang daw tatagal ang 500 pisong halaga ng fuel, ay masaya siyang kahit paano'y nakatulong na mapagaan ang pasanin ng mga tricycle driver. Biro pa nga nito ay baka may ma-inspire at magbigay din ng mas malaking halaga. Pero pagbibigay din ni Archie sa ginawang pagtulong ay wala siyang hinihinging kapalit at lalong wala naman daw balak tumakbo sa politika, kundi nais lamang makapag-share ng blessings sa iba. Maliban sa kanyang mga video sa kanilang butika, laman din ng TikTok ni Archie na mayroon ng higit 4 million followers ang kanyang travel vlogs. Taong 2023 nang itanghal si Archie bilang TikTok Content Creator of the Year, habang sa sumunod na taon na may kabilang ito sa Forbes 30 Under 30 at last year lang isa rin siya sa mga kinilalang Gen T Leaders of Tomorrow ng Tatler. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumanang ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa.
Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.